Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa ganap ni Kimi sa Showtime kahapon na kung saan abay marami po ang nakapansin sa kanyang pong kagandahan at syempre dito sa pang-aasar ni Mimi Vice kay Kim Chiu. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, simulan natin ang ating update. Ang napaka-gorgeous na si Kimi, o diba? Gorgeous na, napaka pa. Grabe naman nga kasi talaga yan. Pang Miss Universe ang atake. Grabe yung ganda ni Kimi. Yung face card talaga niya never declines. Kahit saang anggulo. Napakaganda niya. Plus samahan pa ng napaka-glass skin. Napaka-kinis na balat. Glass skin. Tingnan niyo naman yan. Napaka-flawless. Ang tangkad pa ni Kimi dito. So paano nakakaya ni Paolo Avellino ang ganyang kaganda? Grabe. Sobrang nakakasilaw sa sobrang ganda si Kimi. Parang hindi tao, Diyosa talaga siyang tunay, 'di ba? Noong una sa damit niya pa lang, 'di ba? Pang Miss Universe, kala mo talaga kasali po siya sa Miss Universe. Ang atake talaga sa wardrobe ni Kimi, team wardrobe, grabe kayo. Always pasabog kayo kay Chinita Princess. Hindi niyo talaga pinapabayaan. Mga bongga talaga ang mga kasuotan ni Kimi. Like this, dragon pa. So bagay na bagay sa kanyang pagka-Chinese pa man din. And marami ang nakapansin sa ganda ni Chinita Princess. Ang ganda pa ng kanyang dress. Pinag-uusapan talaga yan. Grabe, di ba? Pang Miss Universe. Sabi nga dito ni Kim Pao, just woke up, scrolling here on X, and then nakita ko look ni Kim today. Sobrang ganda mo. Can't stop scrolling and liking all of your photos and videos. Sino ba naman nga mag-i-skip ng mga larawan ni Kim Chiu? Talagang mapapatigil ka sa larawan ni Kim. Pupusuan mo talaga. Marami, kahit siguro kapwa niya artista, yung mga inggitera lang siguro ang hindi po mapapapuso sa ganda ni Kim Chiu. Sinong hindi pupuri dyan, di ba? Ang flawless. Grabe. Kimi, sali ka sa Miss Universe. Huy, bagay, di ba? Ang ganda, para siyang hindi tumanda. She never age. Vampira to si Kimi sa sobrang ganda. Napakakinis pa. Nakaka-insecure. Eto pa, sabi nga dito, nako Kimi, lahat ng nasa timeline ko, sabi nila, pang MUPH. Totoo naman talaga, pang Miss Universe Philippines yan si Kim Chiu. Ang atake ng gown mo, pati yung ayos mo, sobrang ganda mo talaga, as in. Pakaganda. Paganda ka ng paganda talaga. Kaya tama yan, cameraman. Focus mo sa pretty living Barbie doll na yan. Hashtag Kim Chiu. Nako, sana mabasa po ni Kimi lahat ng mga tweets ninyo, lahat ng mga comments nyo sa kanya. And syempre, ng kanyang wardrobe, di ba? Grabe, deserve po nila ng papuri, bongga naman talaga. Hindi nila pinapabaya si Kim Chiu. Lahat ng babagay kay Kim. Lagi pasabog ang mga gowns ni Kimi. Always yan, hindi patatalo. Bugs na bugs talaga yan. Anyway, ayun nga, kadugsong pa dito, sobrang ganda mo talaga. Malamang inggit na naman ang mga basher mo kasi idol nila hindi ganito ka pretty and sexy. Very simple pero elegant na tingnan talaga. Wala yatang gown na hindi babagay at hindi ka pupurihin, na best on gown ka talaga. And panalo din visuals. Bongga. Alam nyo, bet na bet ko yung
Ayos ni Kimi kapag ganyan, straight hair, nahati sa gitna, sobrang sophisticated, super classy, super elegant, ganyan ang atake ni Kimi talaga. Kesa dun sa mga Kolotski siya, mas maganda talaga ito, straight hair ni Kim Chu. Para siya diyang diwata talaga, sobrang ganda. May imagine mong itsura ng mga fairy, ayan, ganyan-ganyan, na description kay Kim. Ganyan sa itsura ni Kim, ang description ng mga nai-imagine nating fairy godmother. Ganon. Anyway, dumako naman tayo dito sa dahilan ng pag-iyak ni Kim Chu kahapon. So, backstage pala, ay napaiyak si Kimi. Napaiyak po siya na para bang meron po siyang biglang naalala, nag-flashback sa kanyang utak. So, nahuli po yun ng Cam. And dahil po iyon sa kanta ni Jolina Magdangal na kapag ako ay nagmahal. Huy, parang relate na relate talaga. Alam nyo kasi hindi lang sa pag-ibig ito. For sure, maraming aspeto ng pag-ibig kasi grabe talaga magmahal si Kim. Even sa kanyang pamilya, 'di ba? Kapag siya ay nagmahal, talagang napaka-selfless. So, maraming reason kung bakit siya naiyak, sure. Sabi dito, Kimi was caught crying at the closing of the show. Mimi Vice to Kimi. Uy, napansin pala ni Mimi Vice. Ayan, bakit ka umiiyak? Team song nyo yan. Na ano pa nga, napansin pa nga itong si Kim Chut na asar pa. So, marahil pwedeng team song, hindi ba? So, ayun nga, may napa-comment dyan, kaninong team song, di ba? Team song Nino, kanino? Ayan, ni Pau at Kim daw. Hoy, kinanta kasi ni Kim yan nung show, ng Showtime sa abroad. So, marahil, baka nga, team song nila, ni Paolo Avellino. So, siguro napaparelapse si Kimi kasi nga, si Paolo, 'di ba, ay pupunta nga po ng Cebu. And kasalukuyang nasa Cebu si Paolo ngayon, ayan, para sa Sinulog 2026. Anyway, dumako tayo ngayon sa comment ni Miss Rowella May Arpon. Sabi niya, Miss Gandara, paki-post to sa ex account ni Paolo. Hoy, ano yan? Parang napaka-importante at kailangang ipabatid kay Paolo ang inyong mensahe. So, eto yung comment niya. Kung talagang mahal niya si Kimi, ito na yung pagkakataon niya na ipagtanggol niya si Kimi dahil sa pananahimik ni Paolo, si Kim ang nababash. Kami ang nasasaktan sa part ni Kimi. Kung ang pagmamahal ni Pau kay Kimi ay tunay, ayan, gawin niya ang part niya para hindi masaktan si Kimi. Yan ang tunay na lalaki. Wow, grabe, sapilitan na ito. Talaga, sapilitan na si Miss Rowella May Arpon. Pinaamin na niyang pilit si Paolo Avellino para hindi na daw masaktan si Kim Chu. So, for Kim naman pala ang dahilan. Kasi lagi nasasaktan si Kimi. Tuwing walang pag-amin, confirmation lumalabas kasi na playtime niya lang si Kim pag ganon. So, for Kim, pero kasi kung pagbabasehan naman natin ang kilos ni Paolo, wala namang pagtatangki sa kanya. Naalala niyo ba yung sinabi ni Paolo Avellino kay MJ na wala naman siyang tinatago, pwera na lang kung may napagkasunduan? Yon. Paano kung may napagkasunduan sila ni Kim? Sino susundin niya? Ang mga basher, ang mga fans, o si Kim Chu? Siyempre, hindi niya i-break ano man yung napagkasundoan nila ni Kim. But this 2026, maraming umaasa. Well, sana, ayun, mapagkasundoan na nila. Yun. Sana mapagkasundoan na nila ni Kim na mag-out na ng kanilang relationship. Ayan. Baka paabutin pa rin nila yan ng 2 years bago umamin, OMG. Parang hindi natin makakapag-intay ang mga fans. Charot! Kung tunay kang fans, makapag-iintay. And dapat baliwala lang ang mga putak ng mga bashers. Tama? Am I right? Comment below. Charot. Anyway, sabi naman ni Miss Rosemary Chano, hindi po first time, maraming beses na sila umattend ng mga party na sila lang dalawa. Christmas party, sa gymmates nila, birthday party ni Leo Cayetano, Sir Deo's death anniversary and birthday party, kumakain
pa sila dati sa restaurant ni Miss Garlic, Direk Chad, and what's wrong with Secretary Kim's staff? Pa-advance birthday party ni Kim yun. Month of April 2024. Kunwari pa silang dalawa na pa-birthday ni Pao kay Miss Garlic. Pero kay Kim talaga yung pa-birthday party na yon ni Pao. Kasi sa January ang birthday ni Miss Garlic. At tapos na. Papunta kasi si Kim ng Siargao para umattend ang wedding ni Angelica Panganiban. At doon siya magse-celebrate ng birthday niya. And another out of dinner with Miss Garlic na sila lang tatlo. That was 2024 and 2025. However, this is the first time na lumabas sila this year. Usually, hindi nagtatagal si Pao sa mga party pagkasama sila ni Kim. Tangay na niya si Kim sa pag-uwi. Ang narinig kong matagal silang umuwi ay nung birthday ni Sir Leo Cayetano at sabay din sila noong umuwi. At the alibay na party nila nung December. Sabi nga ni Sir Eric Salot, buti pa si Pao matagal umuwi nung party kasi hindi naman talaga siya nagtatagal sa party. Siguro parang sila na kasi ang host doon sa party na yon. Kasi nagbibigay sila ng prizes dalawa sa mga tao at comfortable si Paulo sa paligid niya. Napakanta pa nga sa banda. So, ayun guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment nyo nga lang po dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod nating chikas. Maraming pong salamat.